Tila hindi malubayan ng kontrobersya ang prime water ng mga Villar. Matapos ang sunod-sunod na reklamo sa serbisyo ng tubig, pinahaharap na ngayon sa Senado ang umano'y promoter ng kumpanya sa Bulacan. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Politiko ka, huwag kang balat sibuyas. This is my message to all politicians. Kung balat sibuyas ka, huwag ka na maging politiko. Lumayas ka na sa pagiging politiko. Ipinasabina ni Senate Public Services Committee Chair Raffy Tulfo si San Jose del Monte, Bulacan Mayor Rida Robes. Kinasuhan kasi ng perjury ng isang grupong naiuugnay kay Robes ang naging resource person ng komite ni Tulfo noong 2025. Yan ay si Engineer Ivan Kalahate na nagsalaysay sa pagdinig ni Tulfo patungkol sa mga kaalaman niya sa local water district ng probinsya at mariing tinutulan ng serbisyo ng prime water doon. Sa pagdinig, sinabi ni Kalahate na tila naging promotor daw ang LGU pagdating sa joint venture agreement nito sa Prime Water. Ito ang naging ugat ng pagsasampa sa kanya ng kasong perjury ng grupong CLIC. Kalipunan at lakas ng mga itinatangging kababaihan or clique na alam naman namin lahat na connected to sa'yo at ginamit mo para magdemanda sa'yo. Para kay Tulfo, kung may mga issue na binabato sa isang politiko, nararapat lang daw na tanggapin niya ito. Pero sa halip, ginamit daw ni Robes ang grupong CLIC. Dahil sa sabina, kakailanganin ng mag-appear ni Robes sa susunod na pagdinig para makapagpaliwanag. Handa raw si Tulfo maglaan ng oras para sa kanya. Nakapagpiyansa naman si Kalahate kasunod ng kasong perjury laban sa kanya. Wala pang tugon ang kampo ng mga Robes at CLIC sa Bilyonaryo News Channel. Pero una nang sinabi ni Robes sa mga dati niyang panayam na magsasagawa sila ng full at honest audit patungkol sa Prime Water. Isa ang Bulacan sa mga probinsyang ibinunyag ang mga problema ng Prime Water pagdating sa serbisyo nito, kabilang ang shortage at paiba-iba umanong kulay ng tubig. Inacquire na ng Crystal Bridges Holding Corporation ni Tycoon Lucio Co ang nasabing kumpanya ng mga Villar. Isinusulong ni Tulfo ang pagbubuo ng Department of Water Resources, ang long overdue raw na ahensya para i-oversee ang mga serbisyo kaugnay sa tubig. Doon magkakaroon ng isang coordinated master plan, isang head o monitoring body at bureau na nakatoka rin sa flood control. Ani Tulfo, water drives our economy at 42% sa Filipino workforce ay engaged sa water-dependent sectors. Pero nasa 40 million pa rin daw ang may kakulangan sa water supply. Bahagi na ito ng priority measures sa LEDAC meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.